Shine like light in the Word as you hold on to the word of life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove the splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good. But an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin natin ang mga katabiho natin ngayon ng good morning. Today is the first Sunday of the month of March, 8th Sunday in Ordinary Time. And this is the Sunday before Lent. Because on Wednesday, my goodness, Ash Wednesday na ho, Lent na ho, Kwaresma na sa Miyerkules. Papasok na po tayo sa panahon ng pagbabalik loob. Panahon ng pagsisisi. Ang magandang tanong natin ito, may pinagsisisihan ka ba? Pakitanong nga ho ang katabi ninyo, may pinagsisisihan ka ba? Nang baka sabi niya, "Nako, ito naman si Father, kinakalimutan ko na nga eh." Alam niyo ho mga kapatid, kahit minsan, iniisip natin, minsan sinasabi natin, wala akong pinagsisisihan sa buhay. Wow! Big words. Alam nyo, meron at meron pa rin tayong dapat balikan, dapat tandaang aral, mula sa mga hindi man pagkakasala, pero pagkakamaling nagawa. And we have to remember the lesson. At ano po yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakamali? Kung bakit tayo nagkakasala? Maraming reasons. Pero isa lang ang magandang pagnilayan natin ngayong araw na ito. Bago ang Kwaresma, bago ang panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob, ano ba yung isa sa mga laging dahilan kung bakit nagkakamali at nagkakasala tayo? Simple lang yan. Masyado ka kasing padalos-dalos. Masyado kang pabigla-bigla sa mga ginagawa mo at sa mga sinasabi mo. Padalos-dalos ka. Pabigla-bigla ka.
I remember one story in my previous assignment. Dati ho, sa akin dating parokya, meron ho kami dong isang cook na sa akin dating parokya na siya ho ay talagang tawag sa kanya ay aligaga talaga. No? Talagang bigla-bigla, padalos-dalos. Isang hapon, dumating ako, sabi niya, "Naku, Father, may nagbigay ng regalo sa'yo." O talaga po, nasan po? Iniref ko, kasi baka masira. Niref ko na. Ay, salamat naman, nagmagandang loob. Nilagay ko po sa freezer, baka po kasi masira eh. Ay, salamat ho. Kinuha ko ho, yung binigay sa akin sa freezer. T-shirt. T-shirt pala. Kaya nung nakita ko yung nagbigay, tinanong ako, "Father, nakita mo ba yung binigay ko sa'yo? Nagustuhan mo ba?" "Ay, opo." "Ay, talaga? Ang lamig." "Anong ang lamig, Father? T-shirt yun." "Ang lamig sa katawan." Kaya alam niyo mga kapatid, isa sa mga magandang paalala sa atin ng Panginoon, ang ebanghelyo natin ngayon. Si Kristo bilang guro, He is our teacher, He is our master. Kaya bilang guro, lagi niya munang tinuturuan. Lagi niya munang pinagsasabihan ng kanyang mga alagad, bago kayo gumawa, bago kayo magsalita. Kailangan ko muna kayong turuan. Huwag kayong padalos-dalos. Hindi pa bigla-bigla. Hindi dahil tinawag ko na kayo. Kaya nga sa atin dito sa parokya, we now practice formation before commission. There is no commissioning without formation. Yan ang paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad at sa ating mga Kristiyano ngayon. You have to learn first. You have to be trained first. You need formation first because you cannot give what you do not have. Dahil katulad ng sinasabi ng talinghaga ni Kristo ngayon, hindi nila at hindi natin ngayon maaakay, matutulungan, matuturuan ng iba kung tayo mismo hindi marunong, walang alam, hindi kaya. At taglay ng Espiritu Santong binigay ng Diyos sa mga apostol noon at sa bawat binyagang Kristiyano ngayon, ang biyaya ng katalinuhan, ang biyaya ng karunungan. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga turo, halimbawa ng buhay ni Kristo, hindi magiging ganap, hindi magiging dakila ang karunungan kung walang kapakumbabaan. Humility is wisdom. You know the folly of follies? Kaya nga kung may kasabihan tayong sa mata, makikita ang katotohanan, sa salita naman makikilala ang karunungan. Ang ganda ng aklat ni Sirach sa ating unang pagbasa. Sabi niya, huwag mo munang purihin ang isang tao hanggang hindi siya nagsasalita. Ha? Huwag mo munang purihin ang isang tao hanggang hindi siya nagsasalita. Pero tandaan mo, hindi lahat ng karunungan, kabutihan ay nasasabi, ay nadadaan sa salita. There are wisdom, there are goodness that are not spoken. Kasi sabi nga rin ni Kristo, mas makikilala rin tayo sa ating ginagawa. Unspoken words, unspoken goodness, unspoken charity. Huwag mo muna purihin ang tao hanggat hindi mo nakikita ang kanyang kabutihan na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. May mga tao, sadyang magaling mambola. Sadyang magaling pumuri. Huwag kang magpapaloko. Huwag kang magpapadala. Pakinggan mo,
hindi lang ang sinasabi ng salita, kundi ang sinasabi ng kanyang ginagawa. Kaya, pinapaalala sa atin ni Pablo sa ikalawang pagbasa kung paano napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan, ang kasalanan, hindi lamang sa kanyang mga tinurong salita, hindi lamang sa kanyang mga pinagsasabi, marami siyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Nanigaputok man, sabi ng isang tagpo sa buhay ni Kristo, sa kabila ng mga ginawa sa Kanya, sa kabila ng mga sinabi sa Kanya, ni gaputok man, wala siyang sinabi. Tunay nga namang minsan, katahimikan ang mas mahirap kalaban. So as we continue this celebration, before we enter the season of Lent, let us reflect, let us pause, and let us pray. Pero yan, ginagawa hindi lang pang magkwakwaresma, kundi araw-araw. Kaya huwag kang padalos-dalos, huwag kang pabigla-bigla sa anumang sinasabi at ginagawa ng ibang tao sa iyo. Alamin mo muna, pagdasalan mo muna, bago ka gumawa, bago ka magsalita. Amen.